Episode 35 na po tayo ng magandang dilag araw ng Lunes, August 14, 2023. Ito na nga yung pagpapatuloy mga kapuso, no? Nagulat talaga tong si Atty. Eric. Bakit nga naman nandito si Greta B? Ano nga ba yung koneksyon niya kay Sophia Robles? Ang sinabi naman ng Sophia, hinar ko kasi siya na maging designer ko dahil sa kanya ako umu-order ng mga damit na sinusuot ko. So malaking question para kay Atty. Eric, bakit nga naman siya o-order ng mga damit at magpapagawa siya ng mga designs kay Greta B, samantalang pang bata ito. So sinabi naman ni Greta nung nag-react siya, sabi niya, grabe ka naman attorney, para namang sinasabi mo na napakatanda na nito ni Miss Sophia. So sabi naman ni Attorney Eric, no, hindi naman sa ganun, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. So sabi naman ni Sophia, no offense, okay lang sa akin. So nakakatotong part na to ng mga kapuso, no, kasi medyo awkward sa kami pagka-comedy talaga. So yung may kita mo rito yung mukha rito ni Attorney Eric, no, talagang hindi mo maipinta. Talagang nagtataka siya, no, bakit nga naman nandiyan si Greta B samantalang 2 beses na nga naman daw sila nagkita. At pangatlo na to ngayong araw. Sabi naman ni Greta, noong una sa may mall, pangalawa sa may sementeryo. Tapos ngayon, siguro talagang pinagtatagpulan talaga tayo, no. So sabi naman ni Attorney Eric, kasi nga sinabi niya kanina na parang kilala daw niya itong si Greta B, hindi daw niya masabi kung sino. So nung umalis na nga tong si attorney at sabi nga ni Gigi, bakit ba kasi nandito yun? Ano po ba pinuntahan niya dito? So sabi naman ni Sophia, she cared for you and sa yung nanay. Nagpunta siya dito para hanapin kayo. Alam mo, napatunayan ko na mabuting lalaki itong si Attorney Eric, no? So nabalitaan ko yung nangyari sa iyo kanina. Mabuti na lamang at hindi ka napahamak, no? Talagang nag-aalala tong si Sophia kay Gigi. Samantalang si Gigi naman, meron siyang iniisip, no? Bigla na lamang siyang napatulala, yung nangyari nga kay Jared. So napansin ito ni Sophia na parang may bumabagabag sa isipan niya. So sabi ni Sophia, meron ba akong dapat na malaman pa bukod dun sa nangyari kanina? Ay wala na po tita. Samantalang itong si Blair, no, pinag-uusapan nga nila si Greta na talaga napaka-misteryoso ng pagkatao nito at hindi doon ito pinagkakatiwalaan. Sabi nga niya, baka nga yung asawa niya, siya mismo ang pumatay nun eh. Diba? Kaya nahinala talaga ang pagkatao niya. So sabi naman ni Jared, is none of our business kung yun man ang maging buhay niya. Basta ako nagtitiwala ako na mabuti siyang tao dahil nakita ko yun sa mga mata niya. So nag-flashback sa kanya yung mga panahon na nasilayan niya na maigi yung kanyang mga mata at napatunayan ni Jared na magaganda pala ang mga mata nito ni Greta B at talaga mabuti siyang tao, naramdaman niya yun. So na-insecure tong si Blair, sabi niya, no, so nagugustuhan mo na siya, na-attract ka na sa kanya. Oo naman, na-attract ako sa kanya dahil maganda siya, pero Blair, ikaw ang pinili ko, diba? Malapit na nga tayong ikasal, no? So sobrang inis ito ni Blair habang naghihiwa siya ng mansanas, nasugatan niya ang sarili niya. Nahiwa niya yung kanyang kanyang hintuturo. So pinupunasan nito ni Jared. Ngayon naalala ni Jared yung mga panahon na na tinulungan niya si Greta, 'di ba? Siya lang naman ang mag-isang tumulong doon eh, tapos sinawi niya yung buhok. Nag-flashback talaga lahat sa kanya. Ngayon, ito yung naalala kasi ni Greta. Yan yung mga pangyayari niyan. Kaya nagsinungaling siya kay Sophia, sabi niya, wala naman pong iba pang nangyari. Hanggang sa nandito na nga sa wash area, no, at nahuli nga siya nito ni Sophia na talagang may bumabagabag kay Gigi at talagang nalaman niya na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawala sa puso at isipan ni Gigi itong si Jared. Nasasaktan pa rin siya dahil mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. So sinabi niya, alam kong hindi ka umiinom pero kailangan mo ito para makalimot ka kahit papaano. Sige na, sabihin mo ng totoo dahil ito kay Jared, diba? So tumatanggi itong si Gigi, sabi niya, hindi ho, napagod lang po ako sa trabaho kanina, yon. So sabi naman ni Sophia, Gigi, nagmahal din ako. Kaya alam ko yung pakiramdam. Alam ko nasasaktan ka dahil minahal mo yung tao at nagkita kayo kanina sa event. Ngunit ang masakit nun, wala ka sa isipan niya, no? So truth hurts, diba? Sobrang sakit. Samantalang tong si Jared, naalala niya yung mga libro tungkol sa kasal, no? Naalala niya yung kasal nila ni Gigi. Kaya nag-flashback din sa kanya, naalala din niya na hanggang ngayon hindi pa niya talaga malimutan si Gigi at pinagsisihan niya yung mga nagawa niya.
talagang ano, kung si Gigi man ay naka-move on na kay Jared, ito yung sinabi niya kay Sophia, naka-move on na raw siya kay Jared. Ito namang si Jared ang huli na magpasa hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on kay Gigi kasi minahal niya rin naman si Gigi eh. Saka naawa rin siya hanggang sa kinuha niya yung litrato na tinatago-tago niya doon sa cabinet at pinagkakaingat-ingatan niya na makita ni Blair. So ito na nga, pinagtapat na nga ni Gigi sa tita Sophia niya na sabi, ang ouch naman, tagos hanggang buto, sobrang sakit. Totoo po tita Sophia, pero sa totoo lang naka-move on na ako kay Jared. Yun. So ito na nga, pinagmamasdan ni Jared yung litrato at humihingi siya ng tawad. Sabi niya, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa'yo. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga masasakit na nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Humihingi siya ng tawad, no? Ngayon, nung bigla na lamang pumasok si Blair sa kwarto galing banyo, bigla nagtago ng litrato itong si Jared at napansin ito ni Blair na may tinatago. So kinumpronta niya to, tinanong niya, ano yung tinago mo doon? Sabi naman ni Jared, wala. Sige na, matulog na tayo, gabi na kasi. Yun, matutulog na kasi sila kaya nakasuot ito ng pajama itong si Blair. Napaisip siya ano kayong tinatago ng kanyang mapapangasawa. So kinabukasan nagkita-kita na nga itong si Riley, si Allison, saka itong si Greta B at susunod na lamang itong si Blair kasi nga pinag-uusapan nga nila yung tungkol sa sunod na event ni Mayor Magnus at siya'y kasama at papunta na rin dyan si Mayor Magnus. Ngayon, pinupuri na naman ni Allison yung kagandahan ni Gigi, ni Greta. Sabi naman ni Greta, ano ka ba Allison, ako lang to. Alam mo ba talagang umulan ng kagandahan dito sa mundo at nasablot ko yon. Sobrang ganda ko talaga. Ganda-ganda talaga ako sa sarili ko. So, nasasapawan to si Riley sa si Allison nung napapatahimik na lamang sila. So, sabi naman ni Greta, alam mo ba, sabi ng zodiac sign ko kanina, uulan doon ng kagandahan dito sa mundo. Yun. Talagang nakakatawa tong part na to mga kapuso, no? Tapos noon, ito na nga, meron palang regalo itong si Riley kaya Greta dahil nga sa pasasalamat dahil nga pumunta ito sa event nga ni Mayor Magnus sa campaign niya. So sabi naman ni Greta, sabi hindi ka na sana nag-abala pa Riley, kaya ko naman mag-afford nito, no. So parang natarayan tong si Alice si Riley, no. Kinarayan din niya si Greta. So sila nagtatarayan sila mga kapuso eh. Ayan, no. So talagang seryoso tong si Greta, no. Ibang-iba na talaga siya ngayon kumpara dati. Na talagang napakatapang niya na, 'di ba? Napaka-fierce niya. Talagang sobrang seryoso na siya kapag kaharap niya ang elite squad. Nasabi niyo, hindi ka na sana nag-abala pa. Kaya ko naman mag-afford nito, no. Ayan, kasi nga sobrang yaman na niya eh. Tapos biglang dumating nga itong si Blair at sabi nga niya, tutulungan daw niya itong si Greta sa pag-open doon ng kanyang branch, no. So nagulat itong si Greta, sabi niya, talaga Blair, tutulungan mo ko? Kung totoo kang kaibigan, edi sana hindi mo ko gagawa ng masama. Alam mo ba, nahuli na ng pulis yung tao nga nagtanim ng fake bomb threat. At ang sabi niya, ikaw ang tinuturo na ikaw mismo ang may pakana nun. So nagulat itong si Blair. Hindi na siya natahimik na siya, no. So yung pala, pinaprank lang siya. Nagtawa na silang lahat. Biglang tumawa itong si Greta, sabi niya, isa prank. Ayan, kunwari lang. Biro lang naman yun, Blair. Ayan, talagang nagsasapawan sila, no, nagtatarayan sila. Talagang gustong-gusto ko yung pakikipagtarayan dito ni Blair saka ni Greta B, yung tarayan nilang dalawa, di ba? Ayan, no. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun, Blair. Ayan, sabi ni Greta, no. So ito na nga, binigay na nga ni Blair yung kanyang design kasi meron siyang bagong design ng mga damit. Ayan, at meron siyang bagong gawa, nakalagay mismo sa tablet niya. Pinakita niya pinakonsult niya kina Riley at Allison. So 4 season daw yan, summer, autumn, winter, saka spring. Ayan, so 6,000 daw ang halaga ng bawat isa. So sabi naman nito ni Greta, pwede ko bang tignan, Blair? Promise, hindi ko to kokopyahin. So nung nakita niya yung disenyo, hindi niya nagustuhan. Sabi niya, Blair, bigyan lang kita ng payo designer sa designer to Alam mo, ang Capsule X kasi is tigasin eh, di ba? Hindi naman bagay siguro na maglagay ka ng design na meron po bulaklak, di ba? Hindi naman yata babagay yon sa inyong brand, di ba? At saka mahal-mahal, ma-afford ba yan ng mga tao nyo, ng mga market nyo? Paano mabibilin? Mukha lang naman pambahay. So bigla siya natawa, tapos ito si Allison saka si Riley, pigil din yung tawa nila, no?
kasi ayaw nila ng gulo, gumigitna lang sila. So itong si Blair no, natatahimik siya, napapahiya siya. So sabi naman ni Riley no, para nga naman maiba yung atmosphere kasi umiinit na eh. Sabi niya, so ikaw naman ang tatanungin Greta, magkano mo naman ibebenta yan kung sakali na mapunta sa yung design na yan? Limbawa lang. So sabi naman ni Greta, para sa akin okay naman yung, sige na gawin na natin 6,000 pero kailangan meron kasamang isang kabang bigas o di kaya naman 1 kilong manok para naman ma-afford naman ng customer yung halaga, no? Para naman magkaroon ng katarungan yung presyong binayad nila. So naalala to ni Blair, naalala niya si Gigi, ganon din yung sinasabi ni Gigi na sabi niya para daw para lang doon naman daw pambahay, mahal-mahal ang presyo, nilait yung gawa niya, di ba? Yung unang pagtatagpo nila nun ni Gigi nung araw na yun. Si Greta kasi masyadong pahalata, hindi rin siya nag-iingat. So sabi naman ni Greta, okay ka lang Blair? Akala ko napikon ka na sa akin, akala ko nasaksakan mo na ako nung hawak mong tinidor eh. So nanggigigil na tong si Blair no, hawak-hawak niya yung tinidor. Gusto niya na talaga makapanaki. So lang naman ang advice ko, Blair. Ayan. So sabi naman ni Blair no, you look familiar, yung sa mga sinabi mo, parang meron talagang tao nga pumapasok sa isipan ko. So sabi naman ni Gigi, sino naman yun? Never mind, ayoko na maalala ang pangalan niya kasi hindi naman talaga siya dapat pag-usapan pa. So umalis na nga tong si Blair no, nagpaalam na naalis kunwari. At palihim siyang nag-utos doon sa may waiter. Sabi ni Blair no, nakita mo yung babaeng nasa gitna na yung nakaitim? Gusto ko, buhusan mo siya ng tubig. Kunwari, aksidente lang, o ito yung bayad ko. Sabi nung waiter, paano po yan ma'am? Baka po matanggal ako sa trabaho. Sabi naman ni Blair, ako ang bahala. Aksidente lang nga, diba? So ito na nga, nilalagyan ng tubig nitong waiter yung inumin ni Greta. At natapunan nga siya. So sinisi ito ni Riley, sabi niya, you're so stupid, ba't mo ginawa yon? So inawat siya ni Greta, sabi niya, relax ka lang Riley. Hindi mo dapat na ipakita sa mga tao yung ganyang attitude mo kasi baka kulang ka nila ng video. Alam mo naman dito sa paligid maraming mga camera, maraming mga video, alam mo na malapit na ang eleksyon ng asawa mo. Ako na, I can handle this. Punta na lang ako ng CR. So sabi naman ni Allison no, gusto mo Greta samahan kita? Hindi na. Eto na, pumunta na nga dito si Greta sa may comfort room. Ayan, pumunta na siya. Ngayon, ang ginawa nito ni Blair, sinundan siya, no? Kinumpronta siya at binigyan siya ng babala. Sabi niya, alam mo, kaya ko yung ginawa kasi ayoko naman na makipag-away sa'yo ng harapan ng maraming nakakita kasi ingatan ko yung reputasyon ko. So sabi naman ni Greta na, so ikaw pala talaga may pakana para tapunan ako ng tubig ng waiter, no? So sabi naman ni Blair no, so matalino ka naman pala, alam mo naman pala nangyari. Ito lang masabi ko sa'yo, wag naman mo lalaitin ang gawa ko, ha? Tapos noon hinawakan siya si Greta no, na mahigpit sa may braso. So lumaban itong ating bida, sabi niya, bitiwan mo nga ako. Yun, talagang gusto ko talaga tong si Greta kasi palaban na siya ngayon. Palaban talaga yung ating bida magmula noon, 'di ba? Nung GG pa lang siya hanggang ngayon. Kaya binigyan niya ng babala itong si Blair na wag siyang subukang kalabanin. At sinabi niya, dahil kung hindi, itong mukhang to ang huling makikita mo bago ka mawala sa mundo. Yun, so takot na takot tong si Blair at nasasaktan, no? Dahil nga mahigpit yung hawak sa kanya ito ni Greta. So dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na ito. Bukas, episode 36 na tayo, araw ng Martes, August 15, 2023, no? Ito yung mga dapat nating abangan, no? Naghihinala na nga talaga tong si Blair at nakikita niya sa mukha nito ni Greta na si Greta at si Gigi ay iisa. Sinabi niya ito sa Elite Squad, no? Sabi niya, itong si Gigi sa si Greta B, magkamukha sila. No, titingnan natin kung maniniwala ba sa kanya tong sina Mayor Magnus, Riley at si Allison, maski si Jared. At ito na nga no, hinahanap siya ni Donna, yung kanyang best friend. Pinuntahan niya itong si Attorney Eric Oliveros. At sinasabi niya na 1 taon na nga naman doon nakalipas pero wala silang paramdam. At ang sabi naman ni Attorney Eric, di kaya nagtatago lamang sila para ingatan ang kanilang mga buhay. So parang dito na yata mag-iimbestiga si Attorney Eric kung ano ba talaga yung katauhan nito ni Greta B at kung nasaan nga ba si Gigi Robles pati si Nanay Luisa. So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas na yan mga kapuso. Kaya wag natin palalagpasin ng mga umaatikabong eksena at kaganapan dito sa Magandang Dilag. Episode 36 na yan mga kapuso.
Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na magandang dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.